Okay, hello, good morning to all of us. Ito yung para sa mga hindi nakakasunod sa paggawa natin ng Wix website. So, we will start here. So, you just create a new site. Actually, if you going to use Wix, dalawa lang ang option nyo. It's either you use templates or you build it from scratch. So, tuturo ko sa inyo paano siya i-build from scratch, no? Kasi madali lang naman gumawa from template. Pero mas maganda kung matututo kayo from scratch natin siya gagawin. So, skip lang natin. Yan. Next lang. So, we click here, design site, no? So, pick a template. Blank templates. Edit. Yan. So, ito na yung pinaka-canvas natin. Ayan. So, as I have discussed, ano, so we're going to create three pages, which is home. You must have three pages. So we have home. In order for us to create another page, so we have to click pages and menu, yung kulay green. So add page. Click blank page. Then we rename that page. So we can name it members. Then click done. Then ulitin lang natin. Add page. Tapos blank page. Then we rename it again. Then we put it portfolio. Then we click done again. So we have now three pages. Now we're going to design the first page, which is home page. So sa home page, nakalagay yung pangalan ng group member ninyo. Then tell us about your group or some little just a little introduction about your group. So if you want to create it from scratch, you can click the add elements. Then there are texts, images, and buttons here. So if you want to put some text, so add heading 1. We just put it here. For example, the name of your group is group 1. Okay, then if you want some introduction, so click here for paragraphs. Click here and put it here. It's up to you kung saan nyo ilalagay yung text ninyo. Ano? So if you want it to be elongated or mahaba, ganyan. It's up to you. If you want also pictures, and there are images, no? So you have to upload images or get some images from Wix. Okay, so if you want to upload images, just click here, click that, and you can upload from your computer, so from Wix, from your Google Drive, from your Facebook, Instagram, so on and so forth. Okay, so you can upload your media also here. For example, I'm just going to create get some pictures from Wix. So for example, here, add to page. I wanted to put it here. I can also edit it to make it more aesthetic. So if you want to change the background also, you can also click here. Just click somewhere here, then change background. So if want to be like that. But lagi yung tatandaan, hindi porket may mga you must think
na babagay ba tong background na to sa text ko. So, you think of that too. So, alamin niyo yung mga combinations na tinuro ko no basic principles of graphics and layout, 'di ba? So, kapag dark yung aking text, so dapat hanap tayo ng background na light lang. No? So, yan. Tanggalin natin. Pagtatanggalin nyo, pwede nyo siyang, ito, no. Add mo dyan. Change image. Nasa na yun? The easiest way pala to remove the image is right click, then delete. Or, click the image, then delete the delete key in the keyboard. No? So, yan. So, ayun yung una. So, may mga buttons tayo na tinatawag. Yan. Pili kayo ng kahit ano dyan kung ano gusto nyo. Example, this one. Si buttons, pwede mo siyang i-program para pumunta sa ibang mga web pages or mga links or mga sites. Ang gagawin mo lang, click mo to, yung link. Yan. So, what do you want to link to? So, saan mo ba siya gusto i-link? Sa page, sa web address, sa isang section, sa bottom page, o pinakababang page ng website, isang document, email. So, kayo bahala dyan. Kapag click nyo yung page, ito yung lalabas. Saang page mo siya gustong i-connect. So, tatlo ang pages natin, diba? We have members, portfolio. So, click natin itong members. So, paano ba siya mag-open? Mag-open ba siya ng panibagong window or tab dito? Or current window, maglo-load lang to. So, current window lang tayo. Then, done natin. So, para hindi tayo malito, so, palitan natin yung pangalan ng button. Gawin nating members. Hindi tayo malito na at least alam natin members yan. So, okay na. Then, para natin malalaman kung nagano yun, so, gawin natin preview. Kapag click ko to members, lilipat siya sa members page. So, wala pa kasing laman yung members page, kaya ganyan siya. Okay. So, balik lang tayo. So, another way para mas madali makagawa ng navigation. So, punta kayo dito sa add section. Hanapin nyo yung, di ba dito. Hanapin nyo yung menu and encore. Ito, yan. Pili kayo dito. Horizontal menu, team menus, yan. For example, ito. Lagyan nyo lang siya dyan. Tapos, angat nyo dito. Kapag guys, nag-aangat kayo ng mga bagay sa or any kind of text, image sa header, automatic yun. Pag nasa header, hindi na siya matatanggal kahit maglipat ka pa ng web pages. Kasi nga header siya. No? Mag-iiba lang or mawawala lang yung mga pinaglalagay nyo kapag nakalagay siya sa isang section. Ito katulad dyan, section tawag dyan. So kapag nilagay nyo sa header, automatic, siya yung pinaka default na makikita kahit maglipat-lipat ka pa. So, punta tayo members. So, katulad nga nun, ang nakalagay dapat sa members ay yung mga names and pictures ng members, no? So, lagay lang tayo ng ganon. For example, gallery. Hindi, teams yun eh. So, hindi ko makita. So, hanapin natin. Dito ata yan. Yan, ito, team. Pili lang kayo dyan. Wala ba, gusto mo ganito. Yan. Diba? So, meet the group. So, palitan nyo na lang yung paraan. Kung gusto nyo, mas marami, pwede namang i-copy paste to. So, click nyo lang tong pinaka-section, copy,
then paste. Ayan, meron naman dyan. So, tanggalin nyo na lang to. Tapos, i-adjust nyo lang to pataas. No? Pwede naman siyang ganon. Ayan. Di ba? Para isahan lang. Okay. So, palitan nyo na lang yung image, yung pangalan. So, it's up to you na. Okay. So, lagyan nyo rin ng background. So, yan. Okay na tayo sa members. Punta naman tayo sa portfolio. So, sa portfolio naman, so, nandito yung mga gawa natin. So, add tayo ng, pwede namang gallery dito. Kung gusto nyo, kayo bahala. Kung gusto nyo itsura. Pwede rin dito sa may, for example, pili tayo dito ng grid gallery. Baba ito. So, yan. Lagay ka lang ng image dyan. Kuha tayo ng image. Yan. Ay, meron naman pala. So, kapag ito yung piniview ko, yan. Nag-hover siya, guys. So, kapag nilagay ko dito, yan, nakikita ko yung picture. Pag dinadaanan ng mouse. Okay? So, back ko lang. So, wag niyo kalimutan na pangalanan yung page na yun. Halimbawa, dito, portfolios. O kaya, sa paggagawa pala ng portfolio, dapat may pangalan ng tao nung gawa niya. For example, ayan, dito na lagay nito. Sulit natin siya dyan. Halimbawa, gawa siya ni Juan de la Cruz. Dito na lang. Ayan. Tapos, add elements, gallery. Bawa, ganito. Tingnan natin yan. So, palitin lang natin. Ganun. So, up to you naman kung anong gusto nyo gamitin. Marami naman kayo pwedeng pagpilian dyan. So, yan. Tapos, copy-paste lang natin. Halimbawa, sumunod. Gawa naman ni Eric. Yan. So, dapat ang laman nito ay yung poster, yung basic principles of graphics and layout, tsaka infographics. Okay? So, yan. So, ganoon lang. So, reminder, make your website as unique as possible at wala kayong kagaya para mas mataas ang inyong score. Kasi kapag isipin mo kung pare-pares lang kayong gumawa nun na halimbawa, click ko lang tong section tapos ito lang pinili ko tapos hinayaan nyo na lang, walang mangyayari nun. Sana hindi na kayo gumawa ng website kung ganun lang gagawin ninyo. So, make it creative as much as possible. Make it unique. Okay? Mas maganda yung website, mas maganda ang grade na makukuha ninyo. So, if you have any questions, you can chat me. So, sorry for the late creation of this YouTube. Medyo naging busy lang kami kasi sa faculty. Okay? With that, good luck with the creation of your web pages.